Hallelujah. Hallelujah. Isang magandang umaga po. Sa umagang ito, kami po ay nagpupurit nagpapasalamat sa Panginoon. Hello po, magandang umaga sa lahat. Hallelujah. Ang gawain po ngayong umaga ay nakaatay po sa amin dito po sa North Carolina, USA. At sa pangunguna ng aming district leader na si Pastora Cheryl Manansala. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya na kami ay muling magamit ng Panginoon sa umagang ito. At bago po ang lahat ay makibukas po kayo sa akin sa awit 62, talatang 1 at 2. Ito po ang sinasabi ng Panginoon. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa, ang kaligtasay nagbubuhat sa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Salamat po sa Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang mga salita. Tayo muna po'y manalangin. Aming Ama, aming Diyos, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa umagang ito na muli kami magamit sa iyo pong ubasan, Panginoon. Ano man ang nakikita niyo pong kakulangan, kahinaan, kasalanan, patawarin niyo po kami, linisin, na maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa iyong harapan. Panginoon, salamat po na sa umagang ito, muli kaming gagamitin ng iyong kapangyarihan, ng iyong mga salita. Hayaan niyo po na maging daluyan kami ng mga pagpapala ng iyong kapangyarihan, Panginoon. At hayaan niyo po, Panginoon, na maisaayos ang mga gadgets, Panginoon, na gagamitin ng iyong mga anak. Nawa makarating sa bawat isa ng malinaw, maliwanag, ang mga salitang aming pagbubulay-bulayan. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po kami umaasa sa umagang ito. Amen. Amen. Yan po ay hayaan niyo po na magtanging bilang ang aking asawa. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa Panginoon at sa umagang ito po ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ako naman nandito po at magpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Pamagat po ng awitin ko ay Pusong Dalisay. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain o Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tumitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa iyo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain o Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tumitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa iyo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa iyo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa iyo lamang, Jesus. Salamat po. Hallelujah. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pag-aaral ng kanyang mga salita. At hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin ang kanyang dakilang pangalan. At ngayon pong umaga, ang ating pong pag-aaralan ay dito po sa aking pong teksto, awit 62, talatang 12. Sabi po dito,
at di magbabago kanyang pagmamahal ayon sa kanyang ginawa ng sinumang tao. Doon nababatay ang gantimpala mo. Sabi po, ulitin ko po. At di nagbabago kanyang pagmamahal ayon sa ginawa ng sinumang tao. Doon nababatay ang gantimpala mo. Salamat sa Panginoon. At ang pamagat po ng aking dadalhing mabuting balita, ang mga pangako ng Diyos sa mga matuwid at sumpa sa mga gumagawa ng masama. Mga bagay na dapat tandaan ng mga anak ng Diyos. Panghawakan po natin ang mga pangako ng Panginoon na mayroon po siyang nais ipabatid sa atin ngayong umaga. Ang mga bagay na dapat pong panghawakan natin po, tayong mga anak ng Diyos. Hallelujah. Ayon po sa sinasabi ng awit 91, 14, isa po yon sa mga nais kong dalhin sa inyo. Sabi po dito, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ang sinumang ako'y kikilalanin. Alam naman po natin, kilala na po natin ang ating tagapagligtas. Amen. At siyang nagmamahal sa atin ng totoo. Tayo man ay kulang sa pagmamahal ng mga tao, ang Diyos po natin ay hindi nagkukulang. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Yan po yung unang puntos na akin pong nakita dito po sa ating banal na kasulatan. Aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ang sinumang ako'y kikilalanin. Wag po natin kakalimutan na tayo po ay nakakilala na ng totoo sa ating Panginoon. Pangalawang puntos, sa Mateo po, makikita po natin. 16, talatang 27. Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel, sa panahong yaon gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Amen? Kaya ano man ang ginagawa natin sa Panginoon, mga kapatid, ay makikita ng Diyos kung ano po yun. Kung gumagawa tayo ng masama, kita din ho yun dahil wala po tayong maitatago sa ating Diyos na buhay. Pero alam ko na tayo pong mga anak ng Diyos ay nagsusumikap na gumawa ng mabuti, matuwid sa harapan ng ating Panginoon at sa harap ng mga tao. Amen. At yun po yung pangalawang puntos. Pangatlong puntos, makikita po natin sa Juan 14, 21. Nasabi dito, ang tumatanggap na mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Amen? Kung hindi pa natin lubos na kilala ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoon, iyon po yung kanyang sinabi. Ang tumatanggap ng kanyang mga utos at tumutupad. Tumanggap, tumutupad, siya raw ang umiibig sa ating Panginoong Hesus. At ang umiibig daw po sa Panginoong Hesus, iibigin din ng ating Ama. At isa pa pong sinabi ng Panginoong, kung iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Yan po yung pangako ng ating Panginoon. Siya po ay magpapakilala na lubusan sa papaanong paraan.
Kapag po tayo lubos na nakikipag-ugnayan sa kanyang mga salita, tayo po ay tiyak na makikilala natin na lubusan ang ating Panginoong Hesus at ang ating Panginoong, ating Diyos Ama sa langit. Pang-apat na puntos, matatagpuan po natin sa Roma, Kapitulo 2, talata pong 7. Lalakdawa po natin ang iba, 10 at 11. Sabi po sa talatang 7, ang mga nagpapatuloy ng paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan at walang kamatayan ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Bilang po tayo mga anak ng Diyos, ito po yung ating hinahangad. Ang hinahangad na natin ay yung kayamanang panglangit. Hindi na po yung pangsanglibutan. Kundi tayo po ay mahanap na ng isang buhay na tiyak na tayo po ay pagpapalain po ng Panginoon. At bibigyan daw po tayo ng buhay na walang hanggan kung atin pong hinahangad. Alam ko po yun. At isa din po akong naghahangad na balang araw, yun po yung ating makakamit. Amen. Kayo po ba naghahangad din ng ganong pangako ng Panginoon? Buhay na walang hanggan, na wala ng paghihirap, wala ng katapusan, wala ng pagluha. Ang talatang 10, sabi po dito, ngunit karangalan, kapangyarihan, at kapayapaan ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng matuwid. Una, sa mga Hudyo at gayon din sa mga Hintil. Amen? Tayo po yun. At kasi ang Panginoon ay wala naman pong itinatangi, sabi po sa talatang 11 ng Roma Kapitulo 2. Ang Diyos ay walang itinangi kahit sinong tao. Anumang lahi, anumang kulay, tayo pong lahat ay mahal ng Panginoon. Amen po ba? At ikalimang puntos, sabi po dito, sa Mateo 13, talatang 43, at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa harapan ng kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Nakinig po ba tayo nga? Alam po natin ito, pangako ng Panginoon, na tayo po ay darating sa kaharian ng ating Ama na nasa langit dahil iyon po ang pangako niya. At wag po nating baliwalain ang mga pangakong ito. At ika-6 na puntos, matatagpuan po natin sa Kawikaan 8, talatang 21. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman. Aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Amen? Ano to? Puno na to. Yung spiritual promises ng Panginoon at maging sa mga material na bagay. Amen? Kung tayo daw po ay nagmamahal sa Kanya, binibigyan tayo ng yaman. Yamang espiritual, higit sa lahat, pinakahalaga ho yun. At kasunod lang po dito yung mga material na bagay. Sabi diya, ipupuno ang kanilang mga sisidlan. Hindi tayo pagkukulangin. Salamat sa Panginoon dahil nararanasan namin po yun na tayong lahat nakakaranas niyan ngayon. Bagamat ang ating kapaligiran ng ating panahon ay parang napakahirap. Pero sa mga anak ng Diyos, ang suportado po tayo ng Panginoon. Lahat, spiritual, material. Hallelujah. Yan po yung 6 na puntos ng mga pangako. Ilan lamang po yan sa mga pangako ng Diyos. Napakarami pa po niyang pangako. At ilan lang po yan sa ating mga
pinag-usapan ngayong umaga. At ano naman po ang magiging hatol sa mga sumpa, sa mga hindi sumunod, sa mga hindi nagsisi. Ang sabi po doon sa Roma, Kapitulo 2 din po, talatang 8. Datapat matinding galit ang puot ang babagsak sa mga lumikha ng pagkabahabahagi at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kalikuan. Yun po yung matatanggap ng mga matigas ang ulo. Sila po ay makakatanggap ng puot ng Diyos dahil alam ko naman po sa panahon ngayon, lubos tayong ika nga madami pong naghahayag na ng mabuting balita, pero marami din pong ayaw tumanggap. At maging sa bawat tao ngayon, pinaninindigan pa nila yung kanilang paniniwala. Ayaw sa Biblia. Isa pa pong puntos na gagawin ng Panginoon sa mga isusumpa. Sa talatang, diyan pa rin po tayo sa Roma, Kapitulo 2, talatang 9. Paghihirap at kapigatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Yan po. Kaya, yung mga gumagawa ng masama ay talaga pong sila ay makakaranas ng kaparusahan. Pero wag po tayong malungkot, ipanalangin lang po natin. Dahil ang Diyos naman po natin ay mabiyaya. Baka lang hindi pa oras nila na sila ay tumanggap sa Panginoon. Isa pa pong punto sa mababasa po natin dito po sa Mateo 13, 20 4 po hanggang 42. Babasahin ko po ang simula sa 4 po, talatang 4 po. Mateo 13, talatang 4 po. Kung papaano iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. 41, susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat na nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Amen. Pagdating po ng ating Panginoong Hesus, sila po ang kanyang mga anghel, ang siya pong pupuksa doon po sa mga gawa ng dyablo at sa mga dyablo at sa mga nakasama ng dyablo. Hallelujah. Yung mga nahikayat ng dyablo na sila man ay hindi kayat ng mga maraming tao na nakakaalam ng mabuting balita. Ngunit dahil sa kanilang katigasan ng ulo, hindi po sila naniwala. Kaya nakasama po ang mga taong gumagawa ng masama. Amen po ba? At sa talatang 42, ito pa po ang gagawin ng Diyos sa kanila. At iahagis sa maningas na pugon, dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Tandaan po natin, habang buhay po ito, na wala na pong hindi na po sila makakaalis kung saan man sila ilalagay ng Panginoon. Kaya mananangis daw po habang buhay silang iiyak ng iiyak. At dahil sa nararanasan nila, sa hirap at sakit, magngangalit ang kanilang mga ngipin. Hallelujah. Di po ba nakakatakot? Kaya bilang tayo mga matuwid, mga anak ng Diyos,
tayo po ay binabalaan. Ngunit ang Panginoon ay mahabagin pa rin. At sa talata pong sa Kapitulo 2 pa rin po ng Roma, mababasa po natin dito sa talatang 4. Hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya ay napakabuti, mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na binibigyan ng pagkakataon magsisi at magbagong buhay? Kaya napakabuti niya sa iyo. Amen? Kaya ang Diyos pa rin po ay gumagawa pa rin ng paraan. Napagpipigil pa po ang Panginoon. Nagpipigil pa po siya. Dahil gusto niya lahat ng tao ay maligtas. Hallelujah. Sa talatang 5 ng ang kapitulo, diyan pa rin po sa Roman, sabi po diyan sa 5, ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, pinabigat mo ang parusang ipinapataw sa iyo sa paghahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol. Kaya, isa pong paalala sa bawat isa sa atin at sa mga taong na nawa magkaroon po ng pagkatakot sa Panginoon. At ilan lamang po yan sa mga pangako ng Diyos at sumpa sa mga taong pinaalalahanan ng Panginoon na kailangan magsisi ang lahat ng tao upang hindi mapahamak. Hallelujah. Nawa ang mga salitang ito ay atin pong matutunan. Paalala po ito sa atin bilang tayo mga anak ng Diyos na nais ng Panginoon hindi tayo mapahamak. Nang katulad ng sinasabi ni Apostol Pedro na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon dahil inihintay pa niya na ang lahat ng tao ay magsisi. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon sa maiksing pagbubulay na ito. Alam ko po na tayo bilang mga itinutuwid ng Diyos ay magkaroon ng isang tunay na pagsunod, nagpapatuloy na gumagawa ng matuwid, mabuti, dahil yan po ang nais ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. At nawa, ang mga anak ng Diyos ay palagi pong mainit at lagi po tayong maglingkod sa Panginoon. Hindi tayo magkakasama ngayon, so balang araw magkakasama din po tayo. At ang mga salita ng Diyos ay hindi po natin dapat ikinahihiya. Kaya lagi ko po sinasabi doon sa Aklat ng Roma, Kapitulo 1, talatang 16. Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego na kailangan tayong magkaroon ng katapangan na patuloy nating ihayag ang mabuting balita saan man tayo naroon. Hindi man tayo makahayo. Katulad ko, hindi pa ako nakakahayo ngayon dahil ito yung trabaho ko nung ako'y nasa Pilipinas. Pero nakakatuwa dahil ang mabuting balita, hindi ko man naaabot noon ang Apare, ang Bisaya, ang Bicol, ngayon naaabot dahil sa mabuting balita. Yan po yung isang bagay na pinagpapasalamat ko sa Diyos dahil ginagamit din po ang inyong lingkod na bagamat ika nga po walang alam tungkol sa iba't ibang walang karunungang masyado. Subalit salamat sa Panginoon dahil sa ganitong paraan nagagamit pa rin tayo ng Diyos. Amen. Salamat po sa Panginoon.
mga anak ng Diyos, tayo po ang sabi ng Panginoon ay magliliwanag sa kaharian ng Diyos ng ating Ama na nasa langit. Para daw tayong araw na magliliwanag sa pagharap natin sa Panginoon. Dahil siya mismo ang gagawa ng himala para sa ating buhay. Kaya anuman ang ating regalo ng Diyos, gamitin po natin. Hallelujah. Natutuwa nga po ako. Kasi Tatay Bid dati hindi nakakaawit yun dahil nahihiya. Pero ngayon, salamat sa Panginoon, nagagamit siya. At sabi ko sa kanya kung kailan kayong naandito, saka naman nakakaawit kahit papano. Salamat po sa Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa Diyos dahil tunay na tayo naman minsan ay pinahintulutan ng Panginoon na makaranas ng mga iba't ibang pagsubok. At sa buhay ko na napakaraming dinaanan ng pagsubok at sinusubok pa hanggang ngayon. Sabi nga ng Panginoon hanggat ika nga po, ang pagsubok ay hindi dapat kinatatakutan, kundi ito ay tinatanggap dahil ipinagpapasalamat. At nagpapasalamat po ako sa dinaanan namin pagsubok dahil yung aking bunsong anak ay negative yung biopsy ng kanyang bukol sa matres. Salamat po sa Panginoon dahil isang biyaya na naman na naranasan ko na walang imposible sa Panginoon. Amen po ba? Kaya salamat po sa mga nagpray. Salamat po sa mga tapat na lingkod na patuloy kaming ipinapanalangin. At maging dito, dinadasal ko din po, pinagpipray ko ang buong pamilya ng aking anak dito sa lugar na ito. Dahil, kumbaga ay hindi pa sila lubos na naglilingkod sa Panginoon. Pahapyaw pa lang. Kaya salamat sa Panginoon dahil isang bagay na aming nararanasan na kami ay iniingatan ng Panginoon sa amin pong mga buhay. Salamat po maging aking mga anak sa Pilipinas. Tayo po ay sumandaling yumuko, tayo po ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Salamat po dakilang Diyos sa inyong mga salita na ito'y aming maging inspirasyon habang kami nakikibaka sa mundong ito. Salamat po Panginoon, tinataas ko po sa inyo ang lahat ng organisasyon ng Door of Faith sa pangunguna ni Pastor Joseph. Mula sa District 1 hanggang District 9. Pagpalain niyo po anuman ang kanilang mga pangangailangan, spiritual, pinansyal, material na mga bagay. Sa inyo ko po, O Diyos, pinagkakatiwala ang iyong mga lingkod, Panginoon. Maging ang aming bansa, dakilang Diyos, simula sa aming Pangulo hanggang sa liit-liitan na naglilingkod sa aming gobyerno. Ingatan at pagpalain at nawa, O Diyos, ay maligtas ang kanilang mga kaluluwa. Maligtas, Panginoon. Matanggap nila ang lubos na kaligtasan na nagmumula sa inyo. Salamat po, Panginoon. Maging ang aming district leader na si Ma'am Cherry Manansala, Panginoon. Ingatan niyo po siya. At patuloy ang buong kanyang pamilya ay iingatan at pagpapalain, spiritual, financial, at mga material na bagay. Gayon din ang kanyang mga nasasakupang mga kapastoral, Panginoon. Pagpalain niyo po sila. Salamat po, Panginoon. At maging ang aming lugar na ito, ng North Carolina at ang buong Amerika, ay amin pong itinataas sa inyo. Na ingatan, pagpalain, ang lahat ng mga nangunguna sa gobyerno. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Sa iyo po kami, O Diyos, nagtitiwala na ang lahat ng kapurihan ay ibinabalik po namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. God bless you po lahat, mga kapatiran,
Ma'am Cherry, salamat po. Sa iyo po lahat, O Diyos, ang aming pasasalamat. Ito po ang aming dalangin. Amen.